Mahigit 100 ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang idinagdag ng prosekusyon sa mga isinumiti nito sa ICC. Kabilang dyan ang mga audio-video files at libu-libong pahinang dokumento. Nakatutok si Mari Zumali. Aabot sa 139 ang karagdagang ebidensyang isinumite nito lang May 5 ng prosekusyon sa Pretrial Chamber 1 laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kinakaharap niyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ayon kay Prosecutor Karim Khan, nakahati ito sa 4 na bahagi. Kabilang ang contextual elements, modes of liability, murder during Duterte's term as mayor, at murder under barangay clearance operations during his term as president. Nauna na sinabi ni Prosecutor Khan na inihahanda na nila ang kanilang 2 testigo, 16 na oras na audio-video files at aabot sa 9,000 pahina ng dokumento para sa confirmation of charges na nakatakda sa Setyembre 23. Ibinasura naman ng ICC Pretrial Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Duterte para sa bahagyang pagliban o partial excusal ng 2 hukom sa pagdinig ng usapin kaugnay sa jurisdiksyon ng hukuman na inihain nila nitong 1 ng Mayo. Hindi kinatigan ng paliwanag ng depensa na dapat lang silang lumiban sa pagdesisyon dahil sa pinaghihinalaang paghiling na maaaring nagmula sa mga nauna nilang desisyon sa halos kaparehong issue kaugnay sa sitwasyon sa Pilipinas. Pero sa desisyong may petsang May 6, binigyan diin ng Chamber na isang hukom lang ang maaaring humiling na lumiban sa pagdedesisyon at hindi ibang tao. Kinukuha pa namin ang reaksyon dito ni Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng pag-aabang ng marami sa kung sino ang susunod na Santo Papa, may tahimik na panalangin ang isang kilalang psychologist. Minsan siyang nakaranas ng pang-abuso ng isang pare, kaya napili ni Pope Francis na maging katuwang sa paglilinis ng simbahan. Ang inaasam niya para sa susunod na lider ng mga Katoliko sa aking pagtutok. Kung mala rockstar nitong mga araw na ito ang mga kardinal na hinahabol ng mga taga-media para makasagap ng balita, itong babaeng nakilala namin ang siya namang hinahabol ng mga kardinal para magpa-picture. Siya si Dr. Teresa Tolmi McGrain, kilalang psychologist sa Norway na naging boses ng mga batang naabuso. When I went to my first day at school, I told the teacher that my uncle was doing things to me, and I was removed from the school and taken straight to the orphanage. And it was a terrible experience. It was even worse. 8 taong gulang pa lang siya nang makaranas ng paulit-ulit na sexual abuse sa kamay ng isang pare sa Smilum Park, isang Catholic orphanage. A nun walked in when he was abusing me. I saw it. She called me a whore, and she pulled me out of his lap. My left arm and broke it. Oh my! Threw me against a wall. I have a scar. Oh my goodness, yes, I see the scar. And it was awful. She thought it was my fault. Tiniis niya ito ng 10 taon at para matakasan ng kalbaryo, patagong nag-aral sa banyo para makatungtong ng kolehiyo. Ngayon, isa ng tanyag na psychologist na tumutulong sa mga batang ganito rin ang pinagdaanan. Ilang dekada niya itong kinimkim hanggang sa sumingaw ang mga sikreto sa isang dokumentaryo at ikinulong ang mga nang-abuso. They are not representative of the church. There are many good people in the church, and I met them as an adult. Just because, a few people were nasty, that doesn't mean that I cannot still be Catholic and forgive and move on. Noong 2018, personal siyang tinawagan ni Pope Francis para hikayating sumali sa binubuo niyang task force sa Vatican. Kung dati, pilit ikinukubli ang mga reklamo na pang-aabuso, nang umupo si Pope Francis, iniba niya ang lahat ng ito. Tumulong si Dr. Teresa sa pag-draft ng mga guideline para wakasan ang kultura ng pananahimik sa loob ng simbahan. So a lot of Catholics, they keep quiet to protect the church. And I would say to that little boy or girl, you're not protecting the church by doing that. The church can tackle listening to you saying I was abused. Things are different now. Pope Francis changed things. Ngayong nag-aabang ang buong mundo sa susunod na Santo Papa, may tahimik siyang panalangin. A Pope who will continue Francis's work, a Pope who will dare to be different and progressive, and who will include everyone. At
Kung meron man daw siyang napupusuan, I love, Cardinal Tagle. I think he's super. I think he's Francis 2.0. And he's one of my favorites to become Pope. Vicky Morales, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Nabusog sa saya, tawanan at nagsasarapang bangus ang mga Dagupenyo sa pagdiriwang ng Bangus Festival. Nakisaya pa riyan ang ilang kapuso stars gaya ng lead cast ng Lolong, Pangil ng Maynila. May report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Food trip ang isa sa mga di dapat palagpasin kapag dumayo sa Dagupan City, Pangasinan. At ang kanilang ipinagmamalaki, matataba at malinamnam na bangus Dagupan. Mga kapuso, tuwing buwan ng Abril, pinagdiriwang dito sa Dagupan City ang Bangus Festival. At isa nga sa highlight ng kanilang selebrasyon ay ang kanilang kalutan at dalan o yung pag-iihaw sa daan. Nasa 25,000 piraso ng bangus ang sabay-sabay na inihaw sa De Venecia Road Extension sa lungsod. Kasabay ng kalutan ang hiyawan at musika sa Kapuso Fiesta ng GMA Regional TV. Nakisayarian ang cast ng Lolong, Pangil ng Maynila sa pangunguna ni Kapuso Primetime Action Hero Ruru Madrid. Maraming salamat po sa lahat po ng kapuso na nakisaya po sa amin dito po sa Dagupan. Kasama niya rin sina Shaira Diaz, Martin Del Rosario at Rocco Nasino. Representing GMA Afternoon Prime, nakisaya rin sa Dagupan ang Team Prinsesa ng City Jail na may kilig performances mula kina Sofia Pablo at Alan Ansay. Hype na hype talaga. Very fiesta feel. So, masaya. Actually, bitin pa nga kami kasi talagang ramdam namin na nag-i-enjoy sila. Di rin nagpahuli si Binibining Marikit herself, Herlin Budol. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa pag-invite sa akin dito. Naghatid din ng saya at katatawanan si Kapuso comedian Bubay. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban, Nakatutok 24 Oras. Taong 2022, nang maantig tayo sa kwento ng nooy 3 taong gulang na batang pinapahirapan ng sakit na kung tawagin ay Hirschsprung disease. Dahil sa inyong tulong, matagumpay na siyang napaoperahan. Kinamusta siya at binisita ng GMA Kapuso Foundation, bit-bit ang mga pasalubong. Mahiyain, iritable at madalas sumasakit ang tiyan ng batang si Ryle nang una natin siyang makilala noong May 2022. Ayon sa kanyang inang si Athena, 3 buwan pa lang ay hirap nang dumumi ang anak. Si Ryle kasi may Hirschsprung disease. Dapat pag pinanganak yung baby, within 24 to 48 hours, magbupupo na siya. Pero ito hindi. Part ng large intestine niya na walang nerve cell. So wala pong movement. So kung hindi mo siya lagyan ng suppository, hindi mo lagyan siya ng laxatives, hindi magpupupo yung baby. Napaoperahan na niya noon ang anak gamit ang kanyang ipon mula sa pag-o-online selling. Pero kailangan pa ng anak ang isa pang operasyon. Kaya lumapit na si Athena sa GMA Kapuso Foundation. Matapos ang higit 2 taong paghihirap sa sakit, noong June 2024 ay matagumpay nang napaoperahan muli si Ryle sa Batangas Medical Center. Sa mga doktor ng BAT-MC, sa GMA Kapuso po, maraming po salamat. Dahil kundi po dahil sa inyo, hindi po maging okay yung sitwasyon ng anak ko ngayon. Matalino at masipag din siyang mag-aral. Muli nating binisita ang mag-ina sa kanilang tirahan, dala ang groceries at school supplies. Ang dating mahiyaing si Ryle, masigla at nakikipaglaro na. Nakatanggap nga siya ng academic award sa kanilang moving up ceremony. Thank you po, Kapuso. Thank you po sa mga doktor. Magaling po ako. Mga kapuso, dahil po sa inyong tulong, nabigyan natin ng bagong pag-asa si Ryle. At sa mga nais tumulong sa mga pasyente ng GMA Kapuso Foundation, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lodier. Pwede ring online via GCash,
Shopee, Lazada at Globe Rewards. Mahigit 30 kandidato ang sinampahan ng petition for disqualification sa huling Miyerkules bago ang eleksyon 2025. Tinutugunan din ng COMELEC ang iba pang aberya, kabilang ang mga palyadong makina sa ilang lugar at nasunog na paaralan sa Abra. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Inaalam kung sadya ang pagkasunog sa Dangdala Elementary School sa Bangged Abra kaninang madaling araw. May natira pa namang 2 gusali doon. Kaya sisikapin ng COMELEC na ituloy ang botohan doon sa Lunes. Pwede rin anilang magtayo ng pansamantala o makeshift voting center. Hindi po namin ililipat ang polling place. Yung mga kababayan po natin dyan, huwag po kayo mag-alala, dyan pa rin po kayo boboto. Sabi naman ng hepe ng Philippine National Police, posibleng may managot sa mga pulis na bantay sa eskwelahan. We'll make sure na these people will be accountable. Paano nangyari yan? Rami na nga natin pulisan. In fact, we are already augmented with the military. 2 na po yan. Gross incompetence and gross negligence sa trabaho po nila. And this is dismissible dun sa PNP po natin. Sa Zamboanga, Sibugay naman, naantala ang pagde-deliver ng mga makinang gagamitin sa eleksyon dahil sa labanan ng mga sundalo at armadong grupo. Yung pagdala ng machine para sa final testing and sealing ay medyo pinahinto po muna natin. Pinahold po muna natin kahit yung pagkukonduct ng final testing and sealing. Habang sa Taracal, Lanao del Sur, hindi gumana sa final testing and sealing ang isang makinang gagamitin sa eleksyon. Pero sabi ng COMELEC, meron namang reserbang makina na maaring ipalit. Pinabulaanan naman ng COMELEC ang puna ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Davao City na may balota sa isang mock elections na binilang kahit may sobra umanong boto. Git ng COMELEC kasabay ng pagdemo kanina, hindi masasabing overvote ang markang katulad ng ipinakita ng PPCRV Davao. Nasa labas kasi ng bilog ang marka. Naglagay po ng square outside ng bilog. Yan po ba ay boto? Sagot, hindi po boto yan. Bakit hindi po boto? Kasi wala po ang pag-shade sa loob. Wala pong tumama sa loob. Ayon sa National Office ng PPCRV, gusto lang subukan ng kinatawan nila ang performance ng makina sabay puri sa PPCRV Davao sa vigilance nito. Paalala naman ng COMELEC sa publiko, Pag boboboto tayo, dapat shading. Hindi linya, hindi drawing, hindi po square, shading ng bilog sa loob. Ang gusto nga po natin, dapat po kompleto ang pag-shade sa loob ng bilog na yan. Samantala, sinampahan ng COMELEC Task Force Baklas ng petition for disqualification si senatorial candidate Eric Martinez. Gayon din ang 2 gubernatorial, 2 mayoral at 4 na vice mayoral candidates, pati kandidato sa pagkabukal at 14 na pagkakonsehal. Para yan sa mga campaign posters sa maling lugar o lampas sa wastong sukat. Inisyohan naman ang show cause order kaugnay ng vote buying and abuse of state resources si Marikina Congressional Candidate Marcelino Teodoro at Marikina Mayoral Candidate Marjorie Ann Teodoro. Sa isang joint statement, sinabi ng mga Teodoro na walang katotohanan ang aligasyon, politically motivated umano ito at may isang taong konektado sa kanilang kalaban. Para rin sa parehong aligasyon, ang show cause order laban kina Laguna Gubernatorial Candidate Ruth Hernandez at Laguna Congressional Candidate Ramil Hernandez. Kinukuha pa namin ang kanilang reaksyon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, update naman sa mga low pressure area. Sa Philippine Area of Responsibility kahapon, nag-dissipate o nawala na ang unang LPA na nakaapekto sa bansa mula po noong weekend. Ngayon, isang sama ng panahon na lamang ang magpapaulan. Huli itong namataan sa coastal waters ng Sipalay, Negros Occidental. Sabi ng Pag-asa, mababa na ang tsansa nitong maging bagyo at posible ring mawala sa mga susunod na araw. Pero habang buo pa ang LPA, magpapatuloy ang masamang panahon sa ilang lugar, kasabay ng thunderstorms na isa rin sa epekto ng easterlies base sa datos ng Metro Weather. Halos buong bansa ang ulanin bukas, lalo na bandang hapon at gabi. May malalakas na ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide, kaya maging alerto. Kahit sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan kaya magdala ng payong kung may lakad. Sa kabila ng malaking posibilidad ng ulan, maaari pa rin maramdaman ang init at alinsangan sa ilang bahagi ng bansa.
16 na lugar ang makararanas ng danger level na init bukas at ang pinakamataas aabot hanggang 44 degrees Celsius.